kanina na mga 9:15, we're supposed to start, excuse me, we're supposed to start 9:15 like we always do. But kanina 9:15, hindi pa ganun kadami yung attendees dito sa face to face. Ganun din sa online nung tiningnan ko. So ito pong lesson na aking inihanda sa umaga nito. I-skip ko po muna yung aking tinatalakay na series on the book of Genesis. At ito po yung aking gustong ibahagi bilang pag-aral sa atin lahat sa umaga nito. At nung kasing nagturo si Brother Norley, which is 2 Sundays ago, ay naglalaro habang nagtuturo siya. Alam pa po ba ninyo kung ano yung kanyang itinuro? Ano po yung title? Meron po bang nakakatanda kung ano po yung itinuro ni Brother Norley? Ang title po ng kanyang lesson is, To Which Church Do You Belong? So habang tinuturo po ni Brother Norley yung kanyang lesson, ay marami po ang naglaro sa aking isipan. Una, itong ating church na ating hinahanipan. Our local church. And also the entire Church of Christ in general. Kasi po napansin ko na parang hindi lumalago yung ating bilang, lalo't higit may mga nababawas. May mga kapatid tayo na dati pre-pandemic nakakasama po natin sa pagsamba. Ngayon po, post-pandemic, bumalik na po tayo sa normalcy, face-to-face. May mga kapatid tayo na hindi na bumalik. At nakakalungkot isipin. Pagkaano na, kumbaga parang nasasaktan yung aking damdamin na may mga kapatid tayong minsan mababalitaan natin sa iba na nag-church. Meron namang mga ibang kapatid na wala na tayong balita. May mga kapatid naman na minsan lilitaw, makikiwisamba, tapos matagal na hindi natin makikita. At meron din na hindi na talaga sumasamba. So nakakalungkot mga kapatid, no? Ano ba ang nangyayari? Bakit po? Why are our members losing interest in attending church service? Kaya po sa pag-aaral na ito, I hope, no? I want to accomplish 2 things from this study. Una po, yun bang magkaroon tayo muli ng isang malinaw na pagkakaintindi doon po sa nature ng church. Ano ba itong church? At pangalawa, mga kapatid, ito ba ay importante? Kasi kung isipin po natin, bakit kaya yung mga kapatid natin, bakit yung ibang mga member na dati ay sumasamba naman, tapos hindi na sumasamba? Ano kaya ang kanilang mga reason? Is it because they don't find the church as important, or they don't find attending church as important? No? Tingnan po natin, marami po kasing mga misconception, mga wrong concept about the church. And isa po dyan is yung sinasabi ng iba na pwede naman kami mag-attend ng kahit anong church. We can attend any church we want to attend to because all churches are the same. Pareho lang naman ng mga
mga ano yan, mga churches yan. Kaya mag-attend ako dyan sa inyo o dito sa iba. Pare-pareho lang yan. Yan po yung mga madalas kong marinig. Tapos meron pang nagsasabi, pare-pareho lang naman yan na ang pinaniniwalaan at sinasamba ay yung Diyos. So, sasamba man ako dito sa ibang church, okay lang. Because we believe and worship the same God. Totoo naman mga kapatid. But then, yes, there are differences. And I hope na maipakita po natin sa munting pag-aaral na ito. If not, I will try to have part 2 kung kakapusin po ako sa oras dahil nag-start po tayo late na eh. Anyway, let's continue. Meron din po na isang misconception na it doesn't matter with whether we join any church because hindi naman ang church ang makapagliligtas. Totoo naman po. Hindi naman po natin sinasabi na you join us para maligtas ka. No. Hindi po natin itinuturo yan, mga kapatid. No? Totoo naman po yung sinasabi nila na hindi ka naman maililigtas ng church because ang Diyos ang magliligtas. Totoo po yan. Yan po ang ating tinitindigan. But then, you have to be in the church in order for you to be saved. Isa pa po, hindi naman importante kung member ka ng church o nag-attend ka ng church. Ang importante, meron kang relationship sa Panginoon. Narinig ko yan dati sa aking kasama sa trabaho. Hindi daw siya nagsasamba. Ang importante daw, wala siyang tinatapakang tao. At meron siyang relationship, pakikipag-ugnayan sa Diyos. But how can you have a relationship with God if you are not in His church? There is no relationship with God outside of His church. Kaya napakahalaga po ang iglesia. Itong usapin na iglesia. In fact, mga kapatid, if you read Ephesians chapter 3 verse 10, no? Sabi diyan, the church is the manifestation of the manifold wisdom of God. Kaya kung pag-aaralan talaga natin ang konsepto ng church, sa isang malalimang pag-aaral, ikaw po ay ma-amaze. Sapagkat makikita mo dyan yung multifaceted, manifold na karunungan ng Diyos. Yan po ang sinabi ni Apostle Paul. But we will not dwell so much on that, mga kapatid. Let's continue. Let's look at the common reasons why people choose to attend the church that they want to join with. Una, siyempre, yun yung sinasambahan, inaatinan ng kanilang pamilya. So, naturalmente, doon ako sasama. Doon nag-church yung aking family, yung aking mga kaibigan, yung aking mahal sa buhay. Pangalawa, doon nagsasamba si Piolo Pascual. Doon tayo sa, ano yung sinasamba niya? Ni Christine Reyes, ni Jericho Rosales, or some affluent people. No? Doon nagsasamba si Boss Sanchez. Doon nga ako magsamba kasi baka ma-bless din ako na kagaya niya na prosperous. No? These are the reasons. And I may be wrong, mga kapatid. I may also be right na maybe ganyan ang iniisip ng mga tao. Kung ano yung reason nila, bakit yun yung pinipili nilang church na puntahan. Pangatlo,
Gustong-gusto ko mag-church doon kasi ang galing magsalita ng kanilang preacher. No? Marami po yan. Sa social media, you can, gaya nung sinare sa atin ni Brother Sanbar nung last Sunday, na sino yung pangalan nung kanya? Ed Lapis. No? Magaling magsalita. At hindi lang yan. Marami pa yan, mga kapatid. And people attend their church because they are eloquent speakers, magagaling magsalita. Unlike sa Church of Christ, hindi eloquent magsalita. No? Mabuboard ka eh. Meron pang iba na lalagpas pa ng 1 oras. Lalo kang, hindi ba mga kapatid? Oh, meron din sabi, maganda kasi yung kanilang building. They have nice buildings, no? Nice meeting place. Air condition din naman tayo. Malit nga lang. Malaki yung kanilang meeting place. Maganda. Maraming parking. Komportable yung mga upuan. Dikotson. No? So, those are some of the reasons, mga kapatid. Ito, number 5. Yung worship nila ay lively. Kasi merong, yung, kagaya nung kinukwento ni Brother Sanbar na Church of Christ doon sa may Pampanga na gumamit ng panugtog para makaengganyo. Dumami po sila, mga kapatid. But, ang tanong, yun ba ang gusto ng Diyos? Dumami nga kayo, pero nalugod ba ang Diyos sa inyo? Kayo ang nalugod kasi dumami kayo. Pero ang tanong, nalugod ba ang Diyos sa inyo? Kasi huwag na tayong makisamba dyan sa Pasay. Pasay Church of Christ. Boring ang kanilang worship. Awit sila, walang panugtog. Tapos, yung iba, sintonado pa. Di ba? Oh, walang panugtog. Tapos, ang kanilang aawit sila. Tapos, merong Bible study. Tapos, ah, sermon, tapos Lord's Supper, prayer. Ilang prayer, nakakailang prayer sila. Tapos, ayun na, tapos na. Parang boring. I don't know, mga kapatid. I hope you don't feel that way sa ating pagsamba. No? Oh. Ito po, pang-anim, yung turo. Gusto kong mag-church dyan sa kasi yung turo nila maganda. Ayoko dyan sa Pasay, puro dyan mga condemnation, mga kasalanan, yung mga kasalanan na magagawa mo pa, hindi ka makapasok sa langit. Sermon talaga. Gusto ko dito kasi ang itinuturo, paano kayo yumaman? Prosperity gospel. Yun po ang napaka-attractive sa mga tao. No? Yung, pagka mag-join ka dito, you will be blessed by the Lord. You will become prosperous. Yun po ang gustong marinig ng mga tao. Tolerance, love-centered. No? Yung bang accepting the cultures of this world, yung mga practices, worldly, ang kanilang center ng kanilang is about this world. Now, mga kapatid, have you noticed something about these reasons? May napansin po ba kayo dito sa mga reasons na ito why people choose what church they attend? Ano pong napansin ninyo? Yes, correct. Tama si Sister Jenny. It's all about self, oneself, self-satisfaction, self-enjoyment.
self-gratification. No? Nasatisfy mo ang sarili mo. Napasaya mo ang sarili mo. No? Pero ang tanong, nalugod ba sa iyo ang Diyos? Yun po ang malaking katanungan. Kaya para malugod sa iyo ang Diyos, dapat hanapin mo, saliksikin mo kung ano yung kanyang kalooban, ano yung kanyang kagustuhan, paano mo siya sasambahin. At yan po ang ating ginagawa dito, mga kapatid. We search the scriptures. We seek the truth para masamba natin ang Diyos sa kaparaan ng gusto niya, hindi yung gusto natin. Gagamit ka ng panugtog. Yun ang kagustuhan mo. Nalugod ka. Pero gusto ba ng Diyos? Nalugod ba ang Diyos? Hindi. Nahappy ka lang. Nahappy ka lang. Pero ang Diyos hindi nahappy sa'yo. No, mga kapatid? So, now, let's go to the question. Ano ba itong Church of Christ? What is, if the church is that important, ang tanong, bakit kami aanib sa inyo, Church of Christ? Bakit kami makikisamba dyan? No? Pareho lang. Balik ulit tayo sa mga misconceptions. Pare-pareho lang naman yung mga churches na yan, no? So let's have a quick look at the nature of the church, no? Ito pong church or iglesia sa Tagalog na translation. Ang Panginoon po, bago po siya namatay, bago po siya naghirap, ipako sa krus, namatay, at umakyat sa langit, doon po sa kanilang pag-uusap ni Apostle Peter, meron po siyang ipinangako. No? Jesus said, you are, ang confession ni Peter, you are the Christ, the Son of the living God. And Jesus said, you are correct, Peter. And upon that confession, I will build my church. Kaya maliwanag na sinabi ng Panginoon kay Pedro, aking itatayo ang aking iglesia. I will establish my church. On that confession, yung confession ni Peter na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Kaya mga kapatid, no? Kung ang ating Panginoon si Kristo ay magtatayo ng kanyang iglesia, ibig sabihin, yan lang yung iglesia na kanyang itatayo or itinayo. Kaya hindi po tama na sabihin na pare-pareho lang yung mga iglesia. Because there are churches that are established or built by man. And there is only one church built by Jesus. Nag-iisa lang yan. Eh, kailan naman yan? No? Kailan yan? Nawala yung... Kailan itinayo yung iglesia niya? We all know. We all know the history. Pedro at nung kanyang makasama mga apostol, yung ebanghelyo, nasugatan yung puso ng mga Hudyo na naroon. Let all the God has made this Jesus both Lord and Christ. Diba sabi ng ating Panginoon nung kinausap ni Peter, on that confession that I am the Christ, I will build my church. Kaya ito yung pagkakataon na ikinonfess ni Peter na si Jesus yung Kristo. At nung narinig ng mga tao, mga Hudyo, they were pricked in their heart. Nangasugatan yung kanilang puso.
Yung Kristo pala na darating, yun na yun, yung ipilang puso at nagtanong sila. Ha? Sabi nila kay Pedro at saka sa mga apostol, men and brethren, anong gagawin namin para kami ay maligtas? And Peter answered and said, we all know this verse. Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins. And you shall receive the gift of the Holy Ghost. At pagkatapos po niyan, mga kapatid, sila po ay nangabautismo. They that gladly receive His word, or they that gladly believe the gospel, they were baptized. And in that day, there were 3,000 souls. 3,000 people ang nabautismuhan. At yung 3,000 na yan, mga kapatid, kasama ang mga apostol that constituted the first church in Jerusalem. Yan yung iglesyang itinayo ng Diyos. At nagpatuloy yan kapag merong mabautismuhan, idinadagdag ng Diyos sa kanyang iglesia. Acts 2 verse 47, and the Lord adds to the church daily. Kapag merong mabautismuhan, idinadagdag ng Diyos sa kanyang iglesia. Kaya napakahalaga ng iglesia, mga kapatid, ng church. You cannot exist outside of the church. The saved were added by the Lord Jesus to His church. As an illustration, the church is a group of people. Hindi po ito isang building o isang institusyon. Hollywood po yung tinuturo sa atin ni Brother Nelson at maging naman pa nila Brother Jim, Brother JR. Yes. So, when a person is saved, or paano maliligtas ang isang tao? When a person believes the gospel and is baptized, sabi sa Mark 16:16, he who believes and is baptized shall be saved. Sabi sa Acts 2:38, which we read a while ago, repent and be baptized for the forgiveness of your sins. So, ikaw ay maliligtas. When a person is baptized into Christ, he is saved. And the Lord Jesus adds you to His church. Hindi ikaw magdadagdag sa sarili mo. Ang Diyos ang nakakaano. Ang Diyos ang magdadagdag sa tao sa kanyang iglesia. Kaya napakahalaga ng relationship na yan. Sabi ko nga kanina, there is no relationship outside of the church. Akala mo lang may relasyon ka sa Diyos. Pero kung wala ka sa iglesia, wala kang relationship with God. At dito po, makikita po natin, no, na yung church is a community of believers or people who were saved. At idinadagdag ng Diyos niyan yung kanyang mga nililigtas. Ayan, nabanggit ko kanina, the church is not a building or structure. And we all know na kapag binabanggit sa Biblia ang church, ito po ay assembly or group of people. Ecclesia kung sa Greek. No? Sabi sa Acts 20:28, take heed, therefore, unto yourselves, sabi ni Apostle Paul sa mga elders, and on the flock over which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God which He hath purchased with His own blood. Kaya ang iglesia ay
grupo, kalipunan ng mga tao na mga iniligtas ng Diyos. Ayan po. In simple illustration. The church or ecclesia are a group of people. Tayo po yun. May mga eklesya na nasa ibang dako. Sa Bangkusay, sa Tondo, sa Laguna, sa Imus, sa US, sa ibang-ibang bansa pa. And what sets us, ano ang pinagpareho natin sa kanila, mga kapatid? Pare-pareho tayong nailigtas o natubos sa napakahalagang dugo ni Kristo when we were baptized into Christ. Napakahalaga po yung pagliligtas ng Panginoon, yung proseso. Yung kanyang pagdadagdag sa kanyang iglesia. Ha? Dito sa ating... Opo. No? Kasama po dyan, mga kapatid. Kasama po. Kapag ang isang tao ay nabautismuhan kay Kristo, nakapakinig ng Ebanghelyo, nanampalataya, nag-confess to the Lordship of our Lord Jesus Christ, he repented of his sins, and he is baptized into Christ, he is saved, and he is already part of the church. Saan ka man naroroon, whether ikaw ay nakasakay sa barko, ni Brother Rom, malayo ka man doon sa kalipunan, you do not cease to become a church. Yes. You do not cease to become a church. Pero, you have an obligation. You have an obligation na ikaw ay makipisan, na ikaw ay makisamba, mag-participate, dumalo sa mga pagtitipon. Bakit? Kapag ka nagpatuloy kang malayo dito po sa kalipunan na ito, dito sa iglesyang ito. Halimbawa, si Marivic, hindi nagsimba ng isang linggo, isang buwan, isang taon. Lumayo siya. No? Yung kanyang loob, lumayo siya. Titigas ang kanyang puso hanggang sa, ito yung topic mo nung nakaraan na drifting. When a Christian drifts from the faith. So yan po, mga kapatid, no? Kaya ang katanungan po, kung ang ating Panginoon ay nagtayo ng kanyang iglesia at meron lang isang iglesia, bakit ang daming mga iglesia? Ito pa po, the church Jesus built wears his name. Sabi sa Romans 16:16, salute one another with the holy kiss, the churches of Christ salute you. Sa 1 Corinthians 1:2, unto the church of God. Ibig sabihin, mga kapatid, yung iglesia na itinayo ng Diyos, ng ating Panginoon Jesucristo, since siya ang nagtayo, dapat ang pangalan niyan, Church of Christ. Ayoko na mag-dwell ng masyadong matagal dito, mga kapatid. But just a brief remarks on this. Di ba kayo, magtatayo kayo ng bahay o negosyo. Alam nga naman ipangalan mo sa ibang tao. Di ba, mga kapatid? Itong iglesia na itinayo natin Panginoong Hesus, ang pangalan niyan is Church of Christ.
Yes. Hindi yan Victory Chapel. Hindi yan, minsan, noon may naka-discussion akong kasama ko sa trabaho niya. And he is a Baptist. Magaling. When we get to this argument, sabi ko, do you think you honor God by calling His name Baptist Church? Hindi ba dapat, sabi doon sa Romans 16:16, the churches of Christ. Ito yung pagkakakilanlan na ito ay iglesia ng Diyos because they wear the name of Christ. Christ is not honored if you call the church by any other name. Tuloy po natin mga kapatid. Ito po. Ito po yung relationship. No? Ang iglesia, the church is the body of Christ. Ito po na talakay ni Brother Noli doon sa lesson niya. Sabi sa Colossians chapter 1 verse 18, Jesus is the head of the body, which is the church. And also in Ephesians 5:23, sabi diyan, for the husband is the head of the wife, as also Christ is the head of the church, and He is the Savior of the body. Kaya kung titingnan po natin, parang ganyan po. No? Kung sa isang tao, yung sa physical na katawan, yung katawan, yun po yung iglesia. Yung ulo, yun po yung ating Panginoong Hesus. Sa ating physical na katawan, sino ba ang nagkukumand ng gawain ng katawan? Kundi ang ulo. Di ba? Yun ang nagkukontrol. Yun ang nagbibigay ng mga instruction. Kaya sa church relationship, we get our instructions from the head, from Christ. Kaya paano sasabihin ng na pare-pareho lang ang church? Yung instruction ng ulo, hindi nila ginagawa. No? The law of Christ, the New Testament law of Christ, hindi nila sinusunod. That is why, mga kapatid, tayo po dito, no matter how small we are, we strive to follow the law of Christ. Siya ang ulo natin Hindi po tayo kukuha ng utos, batas, o alituntunin kay Brother Nelson o sa akin. Hindi po. Dito po tayo kumukuha sa salita ng Diyos, sa salita ni Kristo. Bakit? Siya po yung ating ulo. No? We are the body. Sabi nga, we speak where the Bible speaks and we are silent where the Bible is silent. At kagaya po nung nasa Acts 2, we continue steadfastly in the apostles' doctrine, in fellowship, and in breaking of the bread and in prayers. Fellowship, kaya paano mo sasabi na member ako ng Church of Christ? Hindi ka naman nakikipag-fellowship. Hindi ka naman nakikipisan. Hindi ka sumasamba pag araw ng linggo. Isang beses na nga lang sa isang linggo, tayo magkita-kita mga kapatid. Hindi mo pa magawa. No? And ilan lang? 2 to 3 hours? Kami nga dati sa probinsya, doon po, sa probinsya, meron po kami pagsamba araw ng linggo sa umaga. Sa gabi, meron pa. Midweek, meron pa. Wednesday, we do Bible study. Or minsan, nagpa-practice ng kanta, awit. Mga maliliit pa kami. Pero at the time, napuportig. But then as time goes on, pagka palagi mong ginagawa, ganun pala yun. It becomes a habit. Hanap-hanapin mo. And you get used to it. Sa US, ganun din Yung mga Church of Christ doon, meron silang pagsamba sa linggo ng umaga, sa linggo ng gabi.
Meron silang midweek. Ang iba sa Wednesday, ibang churches naman Thursday. Eh dito sa atin, sa pastor, isang beses lang mga kapatid. Sunday morning lang. Ano man yung, di ba? Kung nandyan ka man lang sa malapit, bakit ka mag-online? Ang dami pang bakanting upuan. Nakakalungkot. Yes. So, ito po, nabanggit ko na kanina, what the head, which is Christ commands, we the church must follow. And hindi po tayo sumusunod ng mga ibang mga instruction. Yun po mga iglesia na hindi sumusunod sa law of Christ and the Bible, they are not true churches. Kaya, bakit ka makikijoin doon? Mali yung mga church na yun. And if you are really baptized into Christ, if you are really saved, you should join with the true church of Christ. Ito po. It is possible for a member of the church to leave the church in fall from church. Dito po sa atin, no? Posible po na merong isa sa atin dito na umalis and fall from the grace of God. Again, as an illustration, gaya ng lesson ni Brother Nelson, drifting. When a Christian slowly drifts, he gets to a point where he falls away. Maliligaw yan. He will be lost. And ang mas kalap po dyan, mga kapatid, is if he will be lost forever. Kung hindi po siya manumbalik, why? Because the believer has a free will to remain in Christ or leave the church. Kaya nga sabi doon sa Revelations magtapat ka hanggang sa wakas, hanggang kamatayan, at bibigyan kita ng putong ng buhay. In Matthew chapter 10, verse 22, he who endures to the end will be saved. Hindi po totoo yung once na ikaw ay nabautismohan, once you are saved, you are always saved. Hindi po. Eh bakit pa sinabi ng ating Panginoon dito? O ni Apostle Jan at saka ng ating Panginoon? Ang ating Panginoon mismo nagsabi, he who endures to the end, ang magtapat hanggang sa wakas, ang maliligtas. Bakit? Meron mga hindi nagtatapat. Nakakalungkot. May mga, ako po, it breaks my heart, but this is the reality. Meron po akong mga kamag-anak, meron nga matanda na. Ang tagal niyang nagtiyaga, naging member ng church, masipag, every Sunday, nagsisimba, faithful. Tapos nung nag-relocate sila dito sa Manila, since hindi na nakakapagsamba, naging magtatid. And she died. Meron din akong auntie, no? Na for the longest time, a member of the church. And then, dahil lang para sabay-sabay na daw sila ng kanyang pamilya, yung kanyang mister at mga anak na magsamba, he left the church. Iniwan po niya ang iglesia. At sumama doon sa maling iglesia. Nakakalungkot mga kapatid. Posible po ito mangyari. At ito po ay nangyayari. That is why this lesson is a warning. And a reminder to all of us. Tuloy ko po. Pasensya na po mga kapatid. Medyo tagal na yata. Okay. 5 minutes na lang po. It is also possible that an individual is visible in the church
but is not in a safe relationship with God. Posible din po yung mga kapatid. Kasama na sa church, kumbaga parang physically present, but since physically, andyan. It may be a believer or unbeliever. Kung pwede po. Kung pwede po yung maging believer, nabautismuhan. But, sumasamba, but he doesn't really have a saving relationship, a safe relationship with God. Teka, nawala yata. Okay, ayan, kasama, andyan. Kasama no? Member ako ng Church of Christ. Yes, you are a member of the Church of Christ, but are you staying or do you remain in that safe relationship with God? Yun ang tanong po eh. Or baka para maano mo lang, masabi mo lang na meron kang church to which you belong. Or meron kang masabi na nag-church ako dyan. Sumasamba ako dyan. But this is very important. Wala. Let us examine ourselves. Examinin natin yung ating mga sarili. Whether we are in the faith. Baka mamaya, nandito lang tayo or member tayo ng church, but in reality, nabautismo lang tayo, pero hindi tayo nagpatuloy. Kumbaga parang, nakapokus na lang tayo sa ating sarili. We do not give importance to the church, to our relationship with God. We are not, in simple terms, wala tayong relationship with God. Kaya, ang sabi ni Apostle Paul, at the close of his letter sa mga taga-Corinto, examine yourselves. Siyasatin nyo ang inyong mga sarili. Whether you are still in the same relationship with Jesus Christ. We may be in the church physically, but spiritually, baka wala na tayo sa roster. No? Walang tayo sa listahan. So, I want to leave you with that mga kapatid. No? Paalala, siyasatin natin ang ating mga sarili. Kung tayo ay totoo nga kaanib sa iglesia ng ating Panginoon. Salamat po sa inyong pakikinig. Tayo po'y awit ng isang awitin at we will proceed to